The Philippines is a land of over 7,000 islands, each with its own story. And in today's digital world, every piece of information is like a treasure waiting to be discovered. In the Philippines, social media has made sharing stories, news, and information faster than ever. However, it has also paved the way for misinformation. That is why media and information literacy is more critical than ever, equipping the public with the ability to distinguish factual content from disinformation. At the forefront of this mission is the Philippine Information Agency, or PIA, dedicated to building a well-informed and empowered citizenry. Through its Digital Bayanihan initiative, the PIA promotes digital responsibility through workshops, seminars, and partnerships. As the government's primary public information arm, the PIA serves the Filipino people by producing and sharing content, targeting the grassroots, allowing them to be informed and critical thinkers. The PIA operates under the Presidential Communications Office, or PCO, with 16 regional offices and 78 provincial centers nationwide, ensuring the widest reach for government information. PIA's highly acclaimed creative and production services and program management divisions provide advertising and public relations services to the Office of the President, the Executive Branch, government-owned and controlled corporations, government financial institutions, and local government units. PIA offers a full range of expertise and services, including communication research, news monitoring, issues management, communication planning, message development workshops, and creative and production services. PIA also specializes in advocacy initiatives, including media briefings, multi-sectoral forums, radio and television appearances, and strategic media planning and placement. As part of the integrated state media, PIA's organizational interoperability ensures accurate, timely, and consistent delivery of information nationwide. Through digital platforms and social media, PIA expands its reach to a broader audience, including marginalized and remote communities. PIA ensures every Filipino stays informed on national developments, bridging the government and the people through a commitment to inform, inspire, and innovate for progress. Together, let's build a better, more informed Bagong Pilipinas. Hapon Pilipinas na Imbag Amalom, Ilocos Region. Ito po ang programang Kapihan sa Ilocos. Ang Kapihan sa Ilocos ay hatid sa inyo ng Philippine Information Agency, Ilocos Region, at ang PIA ay pinamumunuan ng ating Director General Catherine Chloe de Castro sa ilalim ng Presidential Communications Office sa pamumuno naman ng ating Secretary Dave Gomez. At dito po sa Region 1, we are headed by our Regional Director Jeneline C. Rolle. Ako po ang inyong lingkod, Rocky Bautista, Information Officer mula sa PIA Ilocos Region. At ako po muli ang inyo pong makakasama sa isa na naman pong oras ng talakayan. Dito po yan sa ating pong kapihan. Katuwang ng Philippine Information Agency Ilocos Region ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang i-deliver ang timely, accurate at relevant information for the benefit of our Filipino people. Ngayong hapon po, we are live through our PIA Ilocos Region Facebook page. Kasama na rin po dyan ang ating pong 4 pong provincial Facebook pages dito po sa Region 1. Andiyan po ang PIA Ilocos Norte, ang PIA Ilocos Sur, ang PIA La Union at ang PIA Pangasinan. At gayon din pong napapakinggan tayo sa ating pong mga carrying radio stations region-wide naman. At napapanood at napapakinggan nyo na rin po ang PIA Ilocos Region's Kapihan sa Ilocos through our YouTube channel and Spotify platforms. Yan po. Marami na po ang mga platforms kung saan mapapanood
at mapapakinggan nyo po ang ating pong kapihan sa Ilocos na although nami-miss nyo po ang ating pong mga episodes live, maaari nyo pong balikan ang episodes na ating pong kapihan sa Ilocos sa ating pong iba't ibang social media platforms. Ayan po. So nung nakaraang episode po ng ating pong kapihan sa Ilocos, nakasama po natin ang Regional Committee on Disability Affairs at doon po napakinggan po natin kung ano po ba ang ginagawa ng pamahalaan para po sa ating pong mga kababayan sa PWD sector. At ngayong hapon naman po, makakasama natin ang Department of Migrant Workers Regional Office 1 upang pag-usapan ang isang mahalagang observance ngayong buwan na ito. Ito yung anti-human trafficking. Ayan po. And with that, makakasama po natin ngayong hapon ang Regional Director ng DMW Regional Office 1. We have Director Christian Ray O. Season. Good afternoon po, RD, and welcome po sa ating pong programang Kapihan sa Ilocos. Good afternoon, Rocky. Good afternoon, Rocky. Good afternoon din kay RD Jenny Role. Napapasalamat kami dahil una nagkaroon kami ng pagkakataon maimbita dito sa inyong napakagandang programa, ang Kapihan sa Ilocos Norte, Ilocos Region. So, sa lahat po ng tagapakinig ng PIA Ilocos Region, naimbag nga aldaw kada kayo amin. At sa parting Pangasinan naman, masantos tan maabigya agawad si kayo namin. At ganoon na rin, kasama ko ngayon Rocky siyempre Rocky, thank you sa aming host. And kasama ko ngayon si Attorney Angelique P. Ugay, ang aming Attorney 3 sa Department of Migrant Workers. Siya yung aming katuwang talaga sa pagpapalaganap o pagpagbibigay ng informasyon, information dissemination against trafficking and illegal recruitment. Kasama ko rin siyempre ang ating information officer, si Ms. Karen Tan, na kasama po natin ngayon. Thank you so much po, RD, for coming here po sa aming pong opisina at dito po sa ating pong programa. And of course, ngayon na po na nabanggit ni RD kanina, makakasama din po natin ngayong hapon, Attorney 3 mula sa DMW Regional Office 1, Attorney Angelique P. Ugay. Good afternoon po, Attorney, and welcome po dito po sa ating programang Kapihan sa Ilocos. Good afternoon din po. Good afternoon, Sir Rocky. At sa lahat po ng ating tagapakinig at tagapanood po sa live stream, magandang hapon po sa ating lahat. And again, mula po sa amin po dito sa PIA Ilocos Region, nagpapasalamat po kami sa ating pong Department of Migrant Workers for coming over here dito po sa ating pong opisina at sa ating pong programa para po ma-share natin kung ano po ba ang ginagawa ng ating DMW, lalo na dun sa topic po natin ngayon, which is the anti-human trafficking. Because this month, we are celebrating the National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month. Ayan po. At bago po tayo magpatuloy sa ating pong discussion ngayong hapon na ito, nais ko lamang pong i-plug ang ating pong text line na 0916-961-494. Para po yan sa ating mga kababayan na gusto pong magtanong. Para naman po sa ating pong mga kababayan din na nandyan po sa ating pong Facebook Live, nanonood po sa ating Facebook Live, maaari niyo pong ilagay ang inyo pong katanungan dyan po sa ating pong comment box. At para naman po sa atin pong mga media partners, maaari niyo pong ilagay ang inyong mga katanungan dyan po sa ating Zoom platform. At mamaya po, sasagutin po yan ng ating mga panauhin ngayong hapon na ito. Ayan, RD and Attorney, dahil po siguro unahin na po natin ang ating katanungan. Maaari niyo po bang introduce sa amin kung ano po ba ang DMW at ano po ang ginagawa ng DMW para po sa ating mga kababayan? Ang DMW o ang Department of Migrant Workers Act ay nabuo noong December 2021. Ito ay nalagdaan ng ating presidente at naging effective siya noong February 3, 2022, ang Department of Migrant Workers Act. Itong DMW o Department of Migrant Workers Act o yung DMW, ito ay pinagsama-samang ahensya. Pinagsama-sama kaming ahensya upang tugunan ang lahat ng pangangailangan ng OFWs. Kumbaga para siyang one-stop shop for OFWs. Kasi kung dati-rati, yung ating mga OFWs, kung saang-saang ahensya sila pumupunta upang maghanap ng tulong, serbisyo, and programs para sa kanilang pangingibang bansa. Pero dahil nakita yon ng ating mga mambabatas, kaya po nabuo ang DMW. Sa mga hindi po nakakaalam, ang DMW, kami po yung dating POEA. So from POEA po, nagsama-sama yung 7 ahensya, 7 bureaus po ng iba't ibang departamento at nagkaroon kami ng isang agency. Babanggitin ko lamang
ang Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs o yung UMWA ng Department of Foreign Affairs, nasa amin na. Ang ang International Labor Affairs Bureau o ang ILAB at ang POLO, yung tinatawag nating Philippine Overseas Labor Offices, na dating nasa DOLE, ay nasa DMW na rin. Ito ay tinatawag natin na Migrant Workers Office. Sa ngayon, meron tayong 41 na MWOs all over the world. So mas marami po tayong MWOs, mas marami po tayong OFWs na matutulungan sa iba't ibang panig ng mundo. And kasama rin po natin dyan ang National Maritime Polytechnic, Polytechnic o NMP, ang National Reintegration Center for OFWs o ang NRCO na dati po ay nasa OWA. Ganun na rin ang Office of the Social Welfare Attaché or OSWA na mula naman sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development. At syempre, at nag-iisa nating kasama ang ating partner agency, ang OWA. Ang partner natin yan sa lahat ng pangangailangan ng OFWs, lagi naming tinutugunan yan. Kasama po natin ang OWA, ang nag-iisa naming attached agency. So, simple lamang yung aming mandato, napakasimple lamang. Protect the rights and promote the welfare of OFWs and their families. So, sa makatuwid, kami yung masasandalan ng mga OFWs. Kami yung from their journey abroad, yung kanilang migration yung aming mandato is full migration cycle. Before sila umalis, yung pre-migration, habang sila ay nandoon sa abroad, nagtatrabaho, sila ay monitored hanggang sa pag-uwi nila dito sa Pilipinas, ay kasama po sila. Meron tayong mga reintegration programs sa kanilang pagbabalik. So, yun yung ating pangunahing mandato sa Department of Migrant Workers. Kumbaga, tayo yung tahanan ng OFW sa pamahalaan. Talagang napakagandang hakbang talaga no, RD and attorney, yung pong pagka-create ng ating pong DMW dahil talaga namang napaka-importante ng ambag ng ating pong mga OFWs at meron na tayo ngayong tahanan OFW, ang ating pong Department of Migrant Workers. At gaya ng sabi niyo po kanina, RD, na talagang ginagabayan po ng ating pamahalaan through the Department of Migrant Workers ang ating pong mga kababayang OFWs mula sa kanilang pre-employment, employment, and even the reintegration. Ayan po. Dito naman po, RD, nais ko lamang pong tanungin ang inyo pong departamento, ang DMW. Ano-ano po ba ang mga serbisyo na binibigay po ng ating pong DMW para po sa kapakanan ng ating pong mga OFW sa mga panig ng ating pong Sa aming ahensya, meron kaming 3 divisions o 4 kasama na yung administrative. Yung pangunahin doon yung aming for pre-migration, yung aming processing division, Migrant Workers Processing Division. Ang ginagawa namin dito, ito yung mga government to government hiring, yung mga nagmo-monitor during job fairs. Tayo yung nagmo-monitor noon, tayo yung nagre-release din ng OECs o yung Overseas Employment Certificate. Ito yung pangunahing kailangan ng mga OFWs bago sila makalabas. Kasi itong dokumento na ito yung ipinipresenta nila sa Bureau of Immigration na katunayan na sila ay legal na magtatrabaho abroad. And kasama dyan yung ating pre-employment orientation seminar. Ginagawa natin yan during before sila umalis. And yung endorsement natin sa OWA, yung pre-departure orientation o yung PIDOS orientation seminar, kasama din yan. Direct hire, may government to government, may mga job fair, and seasonal workers, yes. Isa sa ang seasonal workers kasi wala pa kaming guidelines. Pero may mga LGUs na may mga seasonal workers at yun ay pinupuntahan natin upang matiyak natin na sigurado yung employment nila at safe and ethical po yung paglabas nila. So, yun ay sa ating processing division. Kasama naman, sunod naman po, habang sila ay nandoon, yun po yung tinatawag, yung sa part naman ng protection. Migrant Workers Protection Division. Sila naman po yung nag-a-assist sa mga OFWs na nakauwi na o kahit nasa ibang bansa pa for legal assistance, for referral, for paggagawa ng salaysay nila. Kung may mga reklamo sila against the employer, kung meron ding reklamo against the worker, lahat po yan ay dumadaan doon. Kasama na rin dyan yung ating adjudication division, part ng regions. Nasa protection lahat yan. So, referral system sa ating mga partner departments kapag may mga
programs kami against illegal recruitment. May mga partner agencies tayo. Kasama natin dyan ng, syempre, ang OWA, ang TESDA, ang DOLE. Lagi natin kasama itong mga to. Syempre, kasama na rin natin yung LGUs and mga provincials government. Sa reintegration naman, so nabanggit ko mula sa bago sila umalis, habang nandoon sila kasi yung ating mga partner recruitment agencies abroad naman, yun na nga magmo-monitor doon sa mga OFWs na natin na mga nasa labas na. So, pag-uwi nila dito, kung ano man, kung for good ba sila, kung sila ba ay nagkaproblema, tutulong tayo sa DMW. Meron kaming mga reintegration programs. So, may livelihood tayo dyan, mayroon tayong livelihood, meron tayong, kung sila ay distress, meron tayong mga psychosocial development, meron din financial assistance, medical assistance, at yung ayaw ng karamihan, yung burial assistance. So, meron din tayo. So, maraming nagtatanong sa amin, Ah, puwede ba kaming humingi ng tulong sa DMW, nakahingi na kami ng tulong sa OWA? Yung sagot natin diyan is yes. Kinaganda po kasi nito, dalawang ahensya yung puwede ninyong hingian for OFWs kasi itong OWA is membership. So, documented or undocumented man, kini-cater ng DMW. So, ire-refer din natin sila. So, mas maganda yung programa, mas maganda dahil puwede natin silang i-refer, hindi sila nalilimitahan sa iisang departamento lamang. So, yung mga puwede nilang hingian ng tulong, maire-refer din natin sila sa ating mga partner agencies. Kumbaga, whole of government approach yung ginagawa natin. So, ulitin ko, nandoon yung ating processing, andoon yung protection, at the same time yung pag-uwi nila, yung reintegration program naman. Kasama natin dyan ang TESDA for upskilling, reskilling. Itong mga programa na ito ay hindi lamang to limitado sa OFW. Kasama to, Sir Rocky, sa yung and their families kasi, yung sa aming mandato, o and their families. So, pag nabigyan natin ng tulong yung OFW, at kung sakali, si OFW ayaw na niya, pwede natin 'tong i-extend sa kanyang anak. So yung skill na yun. So napakaganda nito. Talagang i-empower natin yung families ng OFWs kung sila man. Ayun. Alright. Ito naman, RD, siguro gusto ko ring tanungin. Bakit po natin ini-emphasize na dahil nga po, ang ating pong Pangulo talagang directive niya yan na talagang ang pamahalaan ay dapat kinakalingan niya ang ating mga OFWs. How is it important na meron tayong pagkakalinga sa ating pong mga bagong bayaning tinuturing natin na OFWs from their pre-employment, their employment, and until their reintegration po? Ah, Sir Rocky, alam naman nating lahat na ang kontribusyon ng ating mga OFWs ay napakalaki sa ating sa co-architect nga sila for national development. So yung mga remittances nila, napakalaki niyan, napakalaking ambag niyan sa ating bansa. Sa katunayan nga, nung panahon ng pandemya, sila yung may napakaraming remittances na tumulong na upang hindi masyadong bumagsak yung ating ekonomiya dito sa Pilipinas. Kaya siguro napapanahon lang at tama lang yun yung na-foresee ng ating presidente na dapat hindi sila naiisang tabi. Na dapat sila ay naaalagaan, nabibigyan ng tamang atensyon, nabibigyan ng mga programa na para sa kanila lamang para hindi naman napakalaki ng kontribusyon nila, pero dapat maramdaman din nila na sila ay importante. Sila ang bida dito at sila dapat yung tinutulungan natin dahil sobra na yung sakripisyo nila. Una, nasa labas ka, nagtatrabaho, malayo ka sa pamilya mo. Tapos pag-uwi mo, napakarami pang sobra-sobra na yung sakripisyo nila upang mabigyan ng magandang kabuhayan o maiangat yung kanilang pamilya. Kaya dapat panahon lamang itong ginawa ng ating presidente na bigyan sila ng mga programa at services na para sa kanila lamang upang maiangat, may tulong ang gobyerno mapalitan yung kanilang mga pagsasakripisyo abroad. Yan. Tama po yan, no, RD, dahil nga po talagang napakalaking ambag ng ating pong mga kababayang OFWs. Marahil lamang na talaga at nararapat na talaga nabigayan natin ng mga programs and services for them. Ayan. Isa pa po dun sa programa talaga na ina-emphasize ng ating pong DMW ay yung laban natin when it comes to anti-human trafficking. And ngayong month, we are celebrating the National Anti-Trafficking in Persons Month
this month mo, no, ngayong July. Ano po ba itong, ma'am, ay attorney, gaano po ka-importante that we observe this at ano-ano po ang ginagawa ng ating pong DMW para po maiwasan natin na mapunta sa ganitong mga sitwasyon ng ating pong mga kababayang OFW? Ayan. This July po, as per proclamation na din po ng ating Malacanang, na every year po nag-observe po tayo ng National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month every July of every year po. So ang campaign po na ito is naglalayong na makapagkaroon tayo ng national awareness para magkaroon ng dissemination information para mapaglayong mas malaman pa ng mga tao kung ano ba yung illegal recruitment and trafficking in persons at paano nila maiiwasan yung trafficking in persons na ito. So through this campaign, meron po tayong tema today, this month of July, meron tayong iisang nasyon, iisang aksyon, tapusin ang human trafficking ngayon. So itong tema na ito, ang ibig sabihin lang po niyan is sama-sama po tayo na puksain or tapusin ang trafficking in person. So, paano po natin magagawa yon? Siyempre, ang ginagawa po ng DMW as per the mandate din po ng ating secretary, pati din po ng ating Pangulo, na nagsasagawa po tayo ng airtip campaign na sinasabi po natin. So, ang airtip campaign po ng DMW or yung Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons campaign, si DMW po mismo ang lumalapit sa mga LGUs po natin. Hindi lamang po LGUs kasi meron din po tayong partnership with the academe, yung mga schools po natin. Lumalapit po tayo kasi hindi lang po yung mga nasa barangay natin kasi yung mga estudyante po natin, particularly na din po yung mga graduating students natin kasi may mga gusto po mga graduating students na mag-abroad, magtrabaho abroad. So, pwede din po avenue yon yung mga schools natin para mapalaganap pa po yung awareness nila about sa trafficking in persons at maiwasan nga po itong trafficking in persons. Ano po yan, no? Gaya po nung sabi nyo kanina na nagtutulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para po dito sa anti-human trafficking. RD, gaano po ka-importante na meron po tayong mga katuwang ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kagaya na lamang ng Department of Justice at iba't ibang po pong mga sangay ng pamahalaan para po sa fight natin against human trafficking? Napakaganda napakaganda nung partnership, yung pakikipagtulungan natin with our enforcement agencies dahil natutulungan nila tayo kasi totoong buhay lang ang pagpuksa ng human trafficking, hindi natin kayang gawin yan alone. Kailangan ng whole of government approach yan. Kailangan ng partnership yan with different agencies. At tulad sa amin, pag may lumapit sa amin na OFWs na sila ay victim of illegal recruitment, agad natin yung ginagawa ng kinukuha yung salaysay nila. Sisiguraduhin natin ang mga OFWs pag pumasok ng opisina natin na malungkot, siguraduhin natin pag lumabas yan nakangiti na ibigay natin yung serbisyo na dapat para sa kanila. So, from there, kukunin natin yung salaysay nila. Sasamahan natin sila hanggang sa NBI ba, sa DOJ, upang masiguro na magkaroon ng docket number yan, siguro natin na ma-file yan, hanggang sa pagkakaroon ng hearing, preliminary investigations, hearing, everything, kasama natin yan. Kakibat natin dyan si Attorney Ugay, saka yung aming chief ng protection, si Attorney Ara. Kasama natin sila sa pag-attend ng mga hearings, pakikipag-partnership. Napakaganda nito dahil hindi lamang ang ahensya namin yung nagpapalaganap ng information, kundi yung mga departments na rin ng mga partners natin. For example lang, yung ating mga LGUs. Ang LGUs, nagkaroon tayo ng convergence MOA. Kumbaga, gusto kasi nating malaman ng OFWs na meron din silang tahanan ng OFWs through their LGUs. So, pakikipag-partner natin sa kanila, pwede silang magsumbong doon sa ating mga help desk within the LGUs upang hindi na sila bumiyahe. Malaki po kasi yung Region 1. Babiyahe pa sila going to San Fernando, La Union. Kaya tayo nakipag-partner with the LGUs upang mas maramdaman nila na may tahanan ng OFWs through the LGUs. So, madagdag ko na rin doon sa binanggit ni Attorney Ange, kasama na rin dito itong ginagawa natin ngayon, itong kapihan. This is part of the information dissemination. Kaya nga,
we are looking for partners sa media para mas mapalaganap. Kasi ito, recorded naman, live, yung mga nasa remote areas, malalaman nila na totoo pala ang illegal recruitment, totoo pala ang human trafficking. Kasi nalulungkot tayo eh. Nalulungkot ako dahil madalas, ang ating mga kababayan, hindi nila alam na sila pala ay victim na ng illegal recruitment. Na maraming pangako sa kanila. Nagugulat na lang sila na nakalabas sila pagdating nila sa ibang bansa, wala pala silang trabaho. Saka na lang nila malalaman pag iniwan na sila pala ay victim na ng illegal recruitment. At the same time, human trafficking. Ang napakasakit pa dyan, kung mapunta sila doon sa mga tinatawag natin na mga scam hubs or yung mga love scam, kung saan sila ay abuse. Yes. So, kaya ganun na lang katindi yung ating kagustuhan na makipag-partner with enforcement agencies, with other departments upang mabalabanan natin itong anti-illegal recruitment and human trafficking in person. Clear manifestation yung mga nabanggit nyo, RD, no, na bagamat ganitong mangyayari, sadly, ganitong mga nangyayari sa ating pong mga OFW, meron silang ahensya ng pamahalaan na talagang malalapitan nila. And truly, kayo po ang tahanan ng OFW. Ngayon naman po, kay attorney naman po, bakit sa tingin nyo po ay talagang nag, nagpo-proliferate yung ating pong illegal recruitment at human trafficking, attorney? Kasi matalino po ang mga Filipinos, sobrang talino po. At saka meron din po kasi yung mga ibang victims po natin, madali ho silang naniniwala sa mga sabi-sabi, madali ho silang nasisilaw sa napakadaling trabaho, napakadaling pera. So, nasisilaw ho, yan po, ang origin naman ng problemang yan ay dahil po sa lack of awareness ng mga tao or mga victims po natin. Kaya naman po ginagawa natin itong campaign na to as well as yung pagpa-partnership po natin sa iba-ibang enforcement agencies po natin para po maipalaganap yung awareness about po sa trafficking in persons and paano po sila ma-avoid. Pero may electives po kayo, RD at saka attorney, kung paano po ba ang ating pong mga kababayan ay makakaiwas dito po sa mga illegal recruitment na ito? Yes, meron po. Meron po tayong tinatawag na red flags. Unang-una po diyan, kapag po nakikipagtransaksyon tayo sa mga illegal recruiters, unang-una po dapat natin gawin ay tignan natin kung may lisensya yung ating katransaksyon na recruiter. Ano po? Kasi lahat po dapat ng mga recruiter, kahit sabihin lang po na staff ng isang agency or yung agency mo po na sinabi nila, kailangan po hanapan natin sila ng license. So, ang license po kasi is ini-issue yan ng DMW po mismo. So, si DMW po mismo ang nag-i-issue kung sino po mga license authorities such as yung mga agencies po natin na sila po ang mga legal at meron po silang authority na magpa-deploy ng ating mga OFWs po abroad. Hindi lang po yun. Kailangan din po natin na maging matalino. Red flag din po kapag yung offer nila is too good to be true. Na yung offer nila is, hindi naman po imposible na magkaroon ng offer na malaking sahod. Dahil syempre naman po, i-consider na din natin yung palitan natin ng pera, 'di ba? Pero kung sobrang ganda na sobrang imposible yung offer na napakalaki, too good to be true nga, red flag na po 'yun. So kung ganun man po, dapat ma-consider natin na yung victim or yung kausap po is tignan natin kung authenticated ba yung job offer na ino-offer nung recruiter natin. So kapag too good to be true, dapat red flag na agad yan. So isipin natin, totoo ba yung offer na yon ng recruiter natin? So meron pa po ibang mga red flags, kagaya na lang din po ng yung katransaksyon po ng illegal recruiter is nanghingi po agad ng bayad, nanghingi po agad ng placement fee. Hindi ho agad-agad binabayaran ang placement fee. Kasi ang placement fee po, yun po kasi usually na nirereklamo din ng mga victims natin na binabayaran ho agad nila
yung placement fee. Yung placement fee po kasi, binabayaran yan sa agency kapag meron na ho silang nakuhang employer. So, kapag pong meron na silang nakuhang employer, meron na din ho dapat silang may papakita sa inyong contract. Okay? So, yung contract din ho dapat, red flag din na isa, titignan po natin kung authenticated ng DMW yan. Kasi as per contract, nire-review po lahat yan ni DMW. So, sa contract po natin, meron hong tatak yan si DMW na authenticated and verified po ng DMW. So, pwede po natin yon isang red flag din na makikita natin sa contract mismo kung authenticated and verified po ng DMW. Yung sa placement fee po ulit, balik po tayo doon. Sa placement fee po kasi, kapag meron ng employer, pwede pong pagbayarin kayo ni agency dyan. Kapag po sobrang taas or sobrang mahal nung placement fee na hinihingi ng agency, kasi ang placement fee po natin is hindi ho dapat tataas sa 1 month salary na nakalagay doon sa contract po natin. So, one red flag din po yun na baka yung humihingi sa'yo ng sobrang mahal na placement fee is illegal recruiter na pala. Dadagdagan ko lang yung sinabi ni Attorney Ange, Sir Rocky, yung red flag din kapag ang transaction nyo nga ay hindi sa loob ng opisina. Yung kanilang yung pangalan ng agency, yung job offers nila, madali pong i-verify yan. Pumunta lamang po sa dmw.gov.ph. Meron po doon, updated yon lagi. May listahan doon. Makikita nyo kung verified ba, makikita nyo kung totoo yung mga ino-offer nila. Makikita nyo rin kung yung ang agency ay may good standing, kung wala silang violations. So, yun yung sinasabi natin na red flags, makita ng ating mga kababayan. Napakadali lamang po mag-verify. Ilang segundo, ilang minuto lamang po yun kumpara po sa matagal na pagkakaloko pag na kayo ay nabiktima ng illegal recruitment. At the same time, before po kayo umalis, make sure na yung visa po ninyo is hindi siya tourist visa. Dapat working visa siya, hindi po yun dapat na tourist or visa, working dapat siya. Hindi siya student visa. Red flag po yung mga yan. At yung intended route for yung flight mo ay naiba, pag-isipan mo na rin yun. Kasama po yan sa mga red flag, kaya nga sabi ni attorney, if it's too good to be true, and it's not from DMW, so hindi siya totoo. So, pag-isipan po natin. Pinapaalalahanan natin at pinapakiusapan din natin ng ating mga kababayan, yung mga nagbabalak maging OFW. At the same time, yung mga OFWs na gustong bumalik, kayo po ay maging matalino. Huwag pong magpaloko. Napaka-importante talaga ng mga ginagawa natin ganito, no, RD, at of course, attorney, na meron tayong mga platforms and avenues kung saan napapaliwanag natin kung ano ba yung hindi at dapat nilang gawin para hindi sila ma-fall na maging victim ng human trafficking. At saka napaka-importante din para sa ating mga kababayan na maging mapanuri, no? Lalo na sa mga time na to na maraming manloloko para hindi sila mag-fall into victims of a human trafficking. Para siguro po, as of this moment po, let's pause for a short break muna po. RD and attorney, babalik po ang ating pong kapihan sa Ilocos makalipas ng ilang pala. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna.
Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi na katapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Naisipan kong mag-for good na din po kasi medyo may edad na rin po. Tsaka anuhan ko tong programa ng DMW. Nung bumalik ako sa Pilipinas, nirefer ako ng AWA sa DMW. When we say integration, ito po yung holistic at multidimensional process ng pag-ensure po na yung ating mga OFWs ay makakabalik po dito sa ating bansa na may suporta po ng gobyerno. So pag sinabi natin holistic, hindi lang po siya isang dimension. Ibig sabihin po noon may suporta po sila in terms of various reintegration pathways. Ito po yung ating economic reintegration, pwede rin po psychosocial reintegration, at pwede rin po educational reintegration. At marami pa po, kagaya po ng suporta po natin in terms of social protection. May financial po silang naibigay na 10,000. At least nakakatulong din naman kung pwede mo, kung alam mong patakbuhin yun na sa magandang paraan. Ngayon, swinab ko sa kambing dahil ang kambing libre po yung pagkain nila. Tsaka less pagod na rin po. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Maraming salamat po sa DMW at saka ganun na rin po sa OWA na nag-refer sa akin na kahit paano may nakuha pong financial support na galing po sa kanila. Maraming salamat po sa inyo. Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo. Ating pong programang Kapihan sa Ilocos. Kasama pa rin po natin ngayong hapon ang Department of Migrant Workers Regional Office 1. Kung kanina po napag-usapan natin yung iba't ibang mga programa ng ating pong DMW para po sa kapakanan ng ating pong mga OFWs dito po sa Region 1. And of course, their mandate, kung ano-ano pong mga ginagawa nila para po sa ating pong sa kapakanan ng ating pong mga OFW. And kanina po na-emphasize natin yung patungkol sa anti-human trafficking in person. Ngayon naman po, kamustahin ko naman po Attorney and RD yung patungkol dito sa cases natin siguro. Dito sa atin pong anti-human trafficking na laban natin when it comes to human trafficking, ilan po ba ang mga kaso na recorded po natin dito po sa Region 1 so far? Okay. Dito naman po sa region natin, so may mga lumalapit po sa atin for assistance na mga victims po ng illegal recruitment and trafficking in persons. Sa illegal recruitment po, meron na po tayong naitalang 15 na victims po ng illegal recruitment, and sa trafficking in persons po, meron po tayong 6
na victims po ng trafficking in persons. Ito naman pong mga numero na aking nabanggit ay hindi po ito yung pangkalahatan or hindi naman po natin sinasabing ito lang yung mga victims ng illegal recruitment and trafficking in persons. Dahil po ito yung mga numerong ito, yung mga bilang po ng mga victims po natin, sila po yung lumalapit sa tanggapan po ng DMW para mag-ask po ng assistance namin. So ito naman po yung ating recorded. Pero meron din po tayong nababalitaan, meron din po minsan lumalapit na hindi na tumutuloy na magsampa ng kaso. Dahil nga din po natatakot ang mga iba't iba pong dahilan ng mga hindi nila pagtuloy ng pagsampa po ng kaso. It's unfortunate po, no, RD and attorney, na meron po tayong mga kababayan na despite na marami na tayong ginagawa sa ating pong DMW, meron pa rin mga nagiging biktima talaga ng human trafficking at marami pa rin yung mga hindi pinupush into cases yung mga ganito. Ano pong ginagawa ng ating pong DMW when it comes to these matters po? Yun nga, yung isa sa mga problema namin yun, Rocky, ano, may mga victims at may mga takot din na magsampa. Likas siguro talaga sa ating mga Pilipino yung pagiging maawain, no? Hinahayaan na lang yung mga bagay-bagay. Pero hindi naman yun yung dapat. At kaya tayo ay umaapila at nakikiusap sa mga kababayan natin na victims of illegal recruitment na ituloy po ninyo. Isampa po ninyo yung kaso na nararapat po para doon sa recruiter. Dahil tandaan ninyo, hindi lang po basta pangarap yung tinanggal sa inyo, yung inyong kalayaan din po. Minsan pa nga po ang mga victims ay yung kanilang sariling buhay mismo ang nawawala. Ano? Kaya ituloy po natin yung pagsasampa ng kaso, panagutin po natin yung mga kailangang managot. Dahil pag hindi po sila naipakulong, uulit at uulit po yan. Kaya pakiusap natin, ituloy po ninyo, nandito po ang Department of Migrant Workers, tutulungan po namin kayong mula po sa pagfa-file hanggang sa matapos po ang kaso, hanggang sa mabigyan po ng hustisya yung pagkakabiktima po ninyo for illegal recruitment or trafficking in persons. RD, at saka talagang napaka-unfortunate talaga na meron tayong mga ganitong mga groups or mga individual na gumagawa ng mga ganitong bagay para po sa sariling kapakanan. Diyos ko. At ngayon naman po, RD, dahil nga po may mga ganitong mga assistance siguro, ang mga ibinibigay ng ating pong DMW para po sa ating pong mga kababayan na humaharap sa mga ganitong kaso po, RD. So yung unang-una po nating binibigay na assistance sa mga victims po natin, unang-una po yung legal assistance. So pagpunta pa lang po nila sa aming tanggapan, binibigyan na po namin yung karapat-dapat na legal na assistance and yung guidance po. So mula sa pagkuha ng kanilang mga salaysay, ginaguide po natin yung mga victims po natin na kung paano or yung ano yung mga kailangan nilang mga dokumento, mga supporting evidence po nila para po maging substantial yung pag-file nila ng case sa korte. And then, hindi lang naman po doon natatapos yung assistance na binibigay natin sa mga victims. Kapag po na-file na natin, meron po tayong partnership with the PAO as well as sa DOJ po. So, agad-agad naman po nila or pinaprioritize naman po nila yung mga victims natin from DMW na i-prioritize nila for docketing and eventually mapafile po sila sa RTC at magkaroon na po ng court processes. So, hanggang nandoon po sa korte yung mga cases po natin, nagkakaroon po tayo ng monitoring. So, hindi ho natatapos from legal assistance lang. Si DMW po ang nagmo-monitor ng mga cases po natin na nafa-file po sa mga courts po natin. And then, meron po kami natatanggap din ng mga request for subpoena para kami po mismo ang mag-testify ng mga certifications po na ini-issue ng ating DMW. Patunay po na illegal recruiter nga po yung mga naakusang mga respondents po natin. And then, hindi din po natatapos dyan hanggat magkaroon po ng decision or resolution po ang ating korte, hindi po natin pababayaan yung mga victims po natin. And then, while nakapag-file po ang ating victims, lalong-lalo na po sa illegal recruitment, meron pong binibigay or meron po tayong financial assistance na binibigay ang DMW dyan. So, may mga
documents lang po na kailangan, particularly na din po kapag na-file yun, yung order po from the DOJ at yung copy din po ng complaint. So, meron pong matatanggap yung mga nagrereklamo or nagfa-file po na illegal recruitment cases victims po natin. So, aside from those assistance na nabanggit ni Attorney, meron tayong, may mga ginagawa rin tayong programa for our distress OFWs o yung mga victims. Ito yung psychosocial support, yung counseling. Ginagawa natin to upang matulungan natin silang makabalik. At the same time, yung reintegration assistance natin. Yung livelihood. And yung mga victims na nasa ibang bansa pa, lumapit sa MW. For example, lumapit sila sa MWO, yung Migrant Workers Office natin doon, na sila ay victim, sila ay magre-request to be repatriated here in the Philippines. So, gagawa natin yan ng request upang sila ay ma-repatriate naman. So, mula po in partnership with OWA, pag sila ay pauwi na, susunduin natin yan sa airport. Hanggang ihahatid natin yan hanggang doon sa kanilang tahanan. So yung referral, psychosocial, counseling, and livelihood. At the same time, yung employment facilitation natin. Kung gusto nilang bumalik pa ba abroad, reskilling, upskilling mula sa TESDA, or yung job fair. Meron sa bawat job fair, meron tayong special lane coordinated to with DOLE, special lane for OFWs. Ayan. Then, dito nakaraan, meron din tayong NRN BBM, yung National Reintegration Network na ginawa upang mabigyan ng programa at services yung ating mga repatriated OFWs na galing doon sa Middle East. At malinaw talaga 'yun, no, yung mga nabanggit niyo po, RD, na talagang hindi basta-basta na kinakalimutan or iniiwan ng ating pamahalaan, lalo na through DMW, ang ating mga kababayang OFWs mula sa kanilang employment, pre-employment, and reintegration. Talagang kaagapay ng ating pong mga OFWs ang ating pong DMW para po sa kanilang mga pangarap. And of course, siguro dahil kinukulang na po tayo sa oras, RD, hingin ko na po ang inyong closing statement. Siguro unahin natin, Attorney 3 mula sa Department of Migrant Workers Regional Office 1, Attorney Angelique P. Ugay. Ayan, ang mensahe ko lang po sa mga nakikinig, lalo-lalo na po sa mga gustong maging OFWs, maging matalino po tayo at huwag magpaloko. Mas matalino pa po kaysa sa mga illegal recruiters. And tandaan po natin yung 4 dapat ng DMW po. Unang-una dyan, license agency lang po ang pwede natin pagtransaksyonan. And then authorized or authenticated po na job orders lamang po. And then, makipag-transaction po tayo sa mga opisina lang po ng agencies. Hindi lang po through online dapat, hindi lang po through messenger ang usap natin sa mga recruiters po natin. And kuha po tayo ng karampatang resibo ng mga lahat po ng binabayaran natin. Maraming salamat po, Attorney. Ang po, nakasama po natin si Attorney Angelique P. Ugay, Attorney 3 mula sa Department of Migrant Workers Regional Office 1. At kayo naman po, pakinggan din po natin ang kanyang closing statement, the Regional Director of Department of Migrant Workers Regional Office 1, Regional Director Christian Ray Ocisa. Sir Rocky, before ako mag-end, gusto ko lamang din ipaalam na meron tayong Facebook page. May Facebook page po ang DMW, Department of Migrant Workers po, Region 1. DMW Region 1. And then meron na po tayong satellite office in Nepomol, Pangasinan in Dagupan City. Meron tayong satellite office in Candon Arena in Ilocos Sur. Meron po tayong DMW Help Desk, second floor po sa opisina ni Congressman Sandro Marcos in Ilocos Norte. And may help desk din po tayo in Alaminos, Pangasinan. Ganun na rin po yung ating help desk in Malasiki and Bayambang. So, mas marami po kaming opisina na inilapit, katulad po ng kabilin-bilinan ng presidente at ng aming mahal na sekretary, na ilapit namin ang serbisyo sa mga tao. So, yun po yung ginagawa namin. So, bilang panghuling mensahe lamang, ang DMW po ay nandirito, kasama ninyo, kaagapay ninyo, at patuloy po naming isinusulong sa inyo ang ligtas at responsableng labor migration. Kaya po, katulad ng sinabi ni Attorney Ugay, maging matalino tayo, huwag tayo magpaloko. Wala pong shortcut ang employment.
Huwag po tayong dumaan sa shortcut. Huwag po tayong basta-basta maniwala sa mga Facebook page, sa mga offers na too good to be true. Kaya nga, iulitin ko, if it's too good to be true and it's not from DMW, pag-isipan po natin maigi. Ayun po, maraming salamat po sa PIA Region 1 sa pagkakataon ito na makapagbigay kami ng impormasyon sa ating mga tagapakinig dito sa ating programa na Kapihan. Maraming salamat sa pagkakataon, Rocky. Again, maraming salamat po RD and attorney. Maraming salamat po sa DMW and of course Ma'am Karen. Maraming salamat po for joining us dito po sa ating pong Kapihan. At dyan na po nagtatapos ang ating pong Kapihan sa Ilocos. Maraming salamat din po sa ating pong mga nakasamang tagapanood at tagapakinig. Siguro kung meron lang po, din po akong bottom line sa lahat po na sinabi po natin. Para po sa ating mga OFW or mga kababayan na nais pong maging OFW, maging mapanuri pa tayo para hindi po tayo magsisi sa huli. Ayan. At dito po, nagtatapos ang ating pong Kapihan sa Ilocos. Ang Kapihan sa Ilocos ay hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Ilocos Region at ang PIA po ay pinangungunahan ng ating pong Director General Catherine Chloe de Castro sa ilalim ng Presidential Communications Office sa pamumuno ng ating Secretary Dave Gomez. And here sa Region 1, we are headed by our Regional Director, Jeneline C. Rolla. Ako po ang inyong lingkod, Rocky Bautista, at dito po sa PIA, naniniwala kaming a well-informed Filipino is an empowered Filipino. Maraming salamat po.